tayo ng alamang. Tuturuan ko kayo. Wow! Kung hindi malaman ang ingredients ng tutorial na ito, panuhin nyo hanggang dulo. Let's go! Uumpisahan natin sa bawang, siling kinumpas, sibuyas, luya, kamatis, at 3/4 na alamang, 15 siling, para naman may kaunting sipa. At asukal na po lang ang gagamitin natin dito para medyo dark yung outcome. Papakuluan na natin ang alamang. Lagyan natin ng suka gamit ang ating tansyameter. Pagkatapos ay halu-huluin lang ng papagayaw at papagarne. At ating hayaan lang kumulo ng mga 30 minuto. Ito nga ang sekreto natin kaya natin pinapakuluan sa suka ay para ito ay hindi agad mapanis at hindi masyadong malansa ang kanyang amoy. At habang pinapakuluan natin ang ating alamang ay atin ang hiwa-hiwain ang ating bawang at sibuyas. At isunod na rin natin ang kamatis pati ang luya. Ang kamatis natin ay hiniwa ko lang sa dalawa. Pagkatapos ay huhugasan ko ng kamatis at tatanggalin ko yung mga buto. Ang kinakailangan lang natin dito ay yung balat. At para maganda ang pagkakagayat ay gagamit tayo ng food processor. At dito ay uunahin natin ilagay sa food processor ang kamatis. Napaka-importante ng ating kamatis dahil ito ay nagpapaganda ng ating kutis. At pagkatapos ay isunod na rin natin ang ating sibuyas at bawang. At isasabay ko na rin din ang luya. At ito na nga ang huli. Ang ating siling labuyo at ang ating siling green na haba. Masarap kasi talaga sa alamang. Medyo may konting anghang no? Alam mo yun? Medyo ginaganahan ka kasi pagka medyo may anghang yung pagkain. At pagkatapos nga nito ay ating munang iset aside. Magpainit na tayo ng mantika at unahin natin gisahin ng ating bawang at sibuyas. Yan, medyo halu-huluin lang natin. At pag medyo nagbabrown na yung bawang at sibuyas, ay ilagay na rin natin ang ating kamatis. Iset nyo lang sa medium yung ating apoy para hindi siya madaling masunog. At kada 2 minuto nga ay ating halu-haluin para hindi siya masunog ang ilalim at para hindi siya pumait. At pagkatapos ay ilagay na natin ang ating pangpaanghang na siling labuyo at siling green. Pagkatapos nga at pag nakita nyo na medyo nagbabrown na siya, halu-haluin nyo lang, kailangan alaga sa halo. At pagkatapos ay ilagay na rin natin ang ating alamang. Ayan. Pagkatapos ay pwede na rin nating isunod yung ating asukal na pula. Pwede nating ihalo. So kung ilan yung kilo ng alamang ay halos ganun din yung kilo ng asukal. Pero wag niyo munang ilahat, tansyahin niyo din muna kung tama na ba sa inyo ang tamis o hindi pa. Kayo ang bahala. So dito nga ay hihinaan na natin ng kaunti yung ating apoy at hahayaan lang natin kumulo sa loob ng 10 minuto. After 10 minutes, haluin po ulit natin para hindi ito masunog. Pagkatapos ay tikman na natin kung okay na sa panlasa. Medyo matabang pa nga kaya lalagyan ko ng konting asukal. Dahil medyo matamis talaga yung gusto ko sa alamang. At kung okay na sa panlasa, pwede na natin lagyan ng suka. At hayaan lang natin kumulo ng 3 minuto bago natin haluin. Pagkatapos ng 3 minuto ay pwede na natin itong haluin. Tapos ay hahayaan lang natin itong kumulo sa loob ng 15 to 20 minutes. Pero kada 3 minuto nga ay hahaluin ninyo dahil ang ilalim nito ay madaling masunog. At kung umabot ka sa video na to, baka pwede mo namang i-comment kung taga saan ka para alam ko kung saan umabot yung video ko. At kung after 15 to 20 minutes nga po ay ganyan na yung kulay niya, yan ho ay luto na. Pwede na po natin patayin ng apoy dahil sobrang init pa po ng mantika nito at pwede pa uling masunog ang inyong alamang kapag hindi nyo kagad pinatay. Ayan, luto na po yung ating alamang. Ganyan po yung palatandaan natin yung kulay niya kapag po luto na yan. Pagkatapos ay tatakpan na natin at bukas na natin ilalagay sa kanyang mga lalagyan. Hi guys! Kain tayo ng mangga with LG's alamang. O-order na kayo A few moments later. Bye! Bye-bye!